Oo, kung ano yung basic mo dati, yung pa rin yun. Kasi parang pwede daw buti as long as nakukuha pa rin naman yung net pay na yun, di ba? Parang i-divide lang. Oo. Sino nagsabi sa'yo niyan? Si ChatGPT ba? Hindi siya pwede nga kasi nga no diminution of benefit. Kasi hindi naman po nabawasan yung benefit. Parang Nabawasan yung benefit nalipat mo. lang. Nabawasan yung benefit mo kasi binawasan mo yung basic. Inilipat mo na reclassify mo. Ayun ang gusto mong sabihin. Tama ba? Kasi gusto mo siyang gawing de minimis. Tama? Hintay ka naman entitled. Ulitin ko. Eh yung allowance... Entitled po ko. Rank and file po. Kasi although ako na teacher nakalagay, hindi naman po ko yung final decision. Ang rank and file kasi staff eh. Staff yung position mo eh. Ang rank and file staff lang talaga. At saka define mo yung rank and file. Who are rank and file employees? Article 2, Section 18 ng Philippine Constitution. Constitution yan eh. Oo. Like 1987 Philippine Constitution? Oo. Oo. Article 100 of the Labor Code. Check mo na lang to, tapos kunin mo na lang lahat. Nandito po yung rank and file. Kasi I don't have any people naman po working under under just like what It's a one-man team ka. Pero kaya nga ang position mo ay hindi rank and file. Kasi ang position mo, ay executive in nature. Kaya kahit wala kang tao, hindi ka rank and file pa rin. Kahit na may boss kahit ka. hindi po ako yung nagpa-final decision. Ano ba ang position mo? Special decision? Ano po? Ang pangalan ko talaga, account manager. Pero I am just managing the account. Nakikipag-usap, ganyan. Tapos at the end, nire-report ko na. Then, nung final call, tapos kay sir pa rin. Parang, hindi naman. Oo, naiintindihan kita. Kaya lang nga kasi, ganun ang batas. Ang Chari, para kasing sinasabi nila, 101 yung total benefits mo. Kasi yung gross. Pag ililipat mo yan sa non-taxable, magtatago ka ng allowance.
Ang pwede mo lang gawin doon is halimbawa 101 para maging neto. Halimbawa, babawasan mo yung 5,000 na isa-subject mo sa tax. Magbibigay ka ng resibo para doon sa 5,000. Kumbaga, transportation fund mo or meeting fund mo or revolving fund mo na monthly, magpo-provide ka ng ganong klase ng expense. Pwede po yun, possible. Oo, pero hindi mo siya pwedeng tanggalin sa 101 mo. Kasi diminution of benefits yun. Kasi doon sa 101 mo, tatanggalin mo yon sa 5,000 kung 5,000 yan, doon sa basic mo. So, magiging 96 na ang basic mo. Kasi magkakaroon ka ng allowance na hindi mo sa subject na tax. Papalitan mo ng resibo as expense. So, ano ang totoong napunta sa'yo? In paper, 96. In actual, 101. Pero, kaya dahil in paper, magiging 96 ka, magiging 96 na ang salary mo, nagkaroon ka ng diminution of benefit. Ang sabi ng batas, dahil nabawas sa basic mo yun, inilipat sa transportation allowance, may malaki kang problema. Okay, mag-a-alpha list tayo. Kung gusto mong gawin yung ganyan, gawin yung ganyan, dahil hindi pa natin na-report, pwedeng ang gawin natin ay ibawas natin for the annual yung kung magkano man yung gusto nyong gawing basic. Kung gusto mo maging 96 na yung basic, tapos yung 5,000 na hindi mo sa subject sa tax, basta ma-provide mo yung necessary receipts. So, times 12 yan, 60,000. Ma-provide mo yung necessary receipts. Then, 96 na yun yung i-declare natin for 2025. Ang maganda kasi sa inyo, kung kaya gusto nyo pa talagang baguhin yan, ang reporting kasi natin ay 2025 year end. So, medyo, di ba, tapos nagsimula ka sa mas mababa dahil nga nasa probi kayo. So, yung 2024 mo mababa lang yun. 2025, pwede mong babaan pa, pero ipapasukan mo yun ng another resibo. Yun ang masaklap. Kaya nyo ba? Ngayon, pwede siyang mabawas pero, hindi, December lang po yung mabawas. Magkakaroon lang po ng structure. Pero not necessarily pati January to November, mabawas din. Hindi mo Parang since nag-pay kami accordingly from January to Ano ba? Okay. Ano bang plano nyo for December? Tatasan nyo ba? Babawasan? Yung sa akin po kasi, magkakaroon pa ako ng Magkakaroon ka ng salary increase. Opo, magkakaroon po. Okay. Yung salary increase mo, gusto mo ayaw i-tax. Ayaw mong i-tax. Yung salary increase ko po, ayaw mo pong i-tax. Ngayon, Provide ka ng resibo para doon. Yun lang yung pwede natin gawin. Same yung kung ano yung current structure mo. Whatever increase, sabi ko nga sa'yo kahapon sa text, whatever increase, yun na yung pwede mong baguhin. And okay na tayo doon. Basta ipoprovide mo yung expense necessary receipt para doon. including from January to No, hindi na. Kasi okay pala kayo doon sa dati eh. So itong December mo lang pala na magkakaroon ka ng increase eh. So yung increase lang ang all increases lang ang papalitan natin ng structure. I will try to parang have the structure po because i-fill up ko lang po. Ganito, meron kang current. Yun ang gawin mo, i-present mo. Current, tapos adjustment. Tapos papacheck ko na lang sa inyo. Tapos yung adjustment mo, kaya mo bang lagyan, pag yun ang susuportahan nyo ng expense monthly. Kaya yun, di ba? Kaya po, susuportahan namin ng expense ng mga resibo. Oo. Resibo lang po ba namin or i-record din po siya ng Kaya-record. Sasama doon sa record. Oo. Kumbaga, halimbawa, kung 20,000 yon yung adjustment mo, nasa 20,000 ba? 15, 10. Baka 10.
Ano po to, yung sa... Nandito po sa... Oo nga, ha? 23. 23. O kaya nga, dahil 23 yung net, 23 yung resibong ipoprovide mo. Na nakapangalan dapat kay Paldovina. Ibig sabihin, kakain ka sa labas, ipapalbumina mo. Lahat, pati Oo. sa akin. Tapos ngayon po, i-record po siya dun sa... Yes, record niya. yes. Tama po ba? Oo, kasi halimbawa, pag pinasweldo ka ng, Naibigay na po siya sa akin, hindi naman po siya nilabas. diba, oo nga, yung December mo, ang sweldo mo, 190 plus 95. Basta kung ano man yung 23,000 mo, ipapasok namin as advances. Allowance. So yung payroll mo, lalagay ka ng allowance. Tapos yung allowance na yun, i-liquidate natin nung resibong meron ka. Gano'n na yung pinakamagandang paraan para hindi mataksi. Pero instead of 23 na yung others na mag-i-raise allowance po. Hindi ka nga pwedeng ganun. Kasi hindi ka nga Sa staff. 23 na English. Hindi ka nga pwede kasi hindi ka nga staff. Huwag mo na ipagpilitan yung magiging staff ka. Magkano ang sweldo ng normal staff? Aber. Hindi po, kasi kung marunong mag-Korean. Naiintindihan kita. Naiintindihan kita. Kaya nga specialty yung ano eh. Kahit hindi mo alam yung ginagawa mo accounting wise. Accounting wise ha. Accounting wise, taxation wise. Kina-qualify ko, Chari. I fully recognize, and I am amazed nga na those people, the Koreans, pay you much because of their knowledge, yung fluency mo sa Korean language. And masaya ako kasi may Pilipinong na sumisweldo ng ganong kalaki. Pinapasweldo ng mga ng mga Korean dito sa bansa natin. Hindi mo kailangan lumayas. So, kaya masaya ako doon. So, naiintindihan ko yun. No? Kaya nga, hindi dahil naiinis ako no or what, kaya kita pinapataas. Una kasi Chari, kung 23,000 yan, sabi nga namin sa inyo dati, para walang problema, si Korea na ang magbayad or Vietnam ang magbayad ng sweldo ng mga Korean. Ang sabi nyo, dito. So, maganda ron, masaya kami kasi nagpabayad kayo ng tax sa Pilipinas.